mayroon tayong panoorin na isang video. Isang diehard supporter ng Pangulong Bongbong Marcos, vlogger. Ito ay pag-atake niya sa rally ng Iglesia ni Cristo. Panoorin natin mga kababayan. Biglang pagtigil ng Iglesia ni Cristo sa kanilang rally. Now, pagdating dito sa mga religious organization, ibang bagay po ito. At alam niyo naman ho, meron hong sinasabi nga sa kasulatan sa Biblia, di ba? Na igalang ang mga pamahalaan, yung mga ganon. Sapagkat yan ay itinakda ng Diyos. Tapos pinanggit pa niya yung verses ng Biblia. Kung hindi tayo nagkakamali, ito ay ang Roma 13:1-5 na ang bawat tao ay pasakop sa mga namiminuno sa ating bansa. Tama yun. Wala tayong tutol doon. Ha? Pero mayroon ding binabanggit sa Biblia sa Kawikaan ganito sa 29:2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Sabihin naman nila, bakit masama ba si Bongbong? Ha? Maaring sabihin yung hindi. Pero nagpabaya siya eh. Ha? Nagpapabaya sa kanyang tungkulin, sa kanyang sagutin. Ngayon ang kaguluhan sa ating bansa. Di ba? Tama 'yon. May problema rin kasi sila rito. Ano ang problema? Anong problema dyan? They're calling for justice, accountability, and transparency. Bakit hindi nila maatake, wala silang sanction kay Marcoleta? Sa susunod niyan sasabihin, guys, pansinin ninyo, pakinggan ninyo kung paano ito katawa-tawa. Hindi ba, naalala ko kapag ikaw ay mananalangin o tatayo ka sa pulpito ng Diyos, sisiguraduhin mo na ikaw ay malinis. Hindi ba? Kaya nga kinakailan, manalangin ka. As much as possible nga, nag-ayuno ka pa. Di ba? Nakamit mo yung kapatawaran ng Diyos dahil hindi biro ang pag-apak sa dakong kabanal-banalan. Yun nga, yung pulpito. Ano guys? Natatawa ba kayo? Yun daw kadakong banal-banalan, yun daw ay ang pulpito. Aba, ginamit nila sa rally. Tapos si Marcoleta na aminado sa kanyang ginawa sa kanyang sose, na dahil daw may pakiusap yung mga donor niya, ayun, brinake niya na ang Bueno guys, natatawa tayo doon sa kanyang sa kanyang andakong kabanal-banalan, yun daw ay pulpito. Yun bang pulpito guys? Alin ba ang dakong kabanal-banalan na kung saan nandoon ang pulpito? Babasahin natin guys sa Biblia guys. Ang dakong kabanal-banalan na siyang kaloob-looban ng templo ay inihanda niya upang paglagyan ng kaban ng tipan. Ang kabanal-banalan pala na binabanggit guys ay ang templo. Hindi pala guys ang dakong kabanal-banalan ay ang pulpito. Malinaw na ang dakong kabanal-banalan ay ang templo, hindi ang pulpito. Yung pulpito guys, pwede mong ilagay yan doon sa templo, pwede mo ring ilagay yan kahit saan, kahit hindi sa banal nga dako, kung kailangan ay gagamitin mo. Halimbawa guys, sa Senado guys, mayroon dong mga pulpito guys eh. Yung tinatayuan ng mga senador at saka mga congressman. 'Di ba may microphone? Yun ay pulpito. Itanong natin sa kanya, yun ba ay dakong kabanal-banalan?
Guys, nakita lang niya doon yung pulpito. Yun na ay dakong kabanal-banalan. Yun ba ay templo? Ha? Sagutin mo nga ako. Vlogger.